Let us open our Bible on Psalms 145, verse 4. Praise the Lord. One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. Yes. So, ito pong mga gawa ng ating Panginoong Diyos ay kinakailangan po ito ipasa, generation to generation, declaring His mighty acts. Hindi na ho ito mahinto habang mayroon pang mga henerasyon na nag-exist sa sanglibutang ito. Ay kinakailangan tayo, as of now, ay patuloy nating i-declare ang kanyang mga mighty acts, yung kanyang mga gawa. At mangyayari nito, ito po ay maging chain reaction. Tuloy-tuloy na ito. One generation shall praise to another. So, kinakailangan po natin alalahanin ang mga gawa ng Diyos. Hindi lang alalahanin, kundi atin itong i-declare, atin itong sabihin, atin itong isaysay sa ating mga anak at sa darating pa. At kung saan man tayo, ipapadala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yung mighty acts ng Diyos, naghahayag yan ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kaligtasan, ng kanyang katuwiran, ng kanyang kabanalan. Kahit naman ang mga creation ng Diyos, yung mga nilalang ng Diyos, ating isasaysay kung paano niya ito ginawa, paano niya ito nilalang. Kaya sa buhay natin, hindi lamang yung mga nababasa natin sa banal na salita ng Diyos na naririnig natin sa mga nakaraan pang mga henerasyon, kundi saksi din tayo sa patuloy na gawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang Diyos never cease in working. No? He's still working. Kaya nga sinasabi diyan, He is the same yesterday, today, and forever. Kung ano man yung mga nasaksihan natin na mga gawa ng ating Panginoon Diyos habang tayo naglilingkod sa Kanya, habang tayo ay naging tapat sa Kanya, gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Ang dami niya nang himala, ang dami na niyang ipinakita, nagkagilagilalas na mga gawa. Huwag nating kalimutan yun. Alalahanin natin yun. Ikwento natin yun. Atin itong i-declare. Kaya pag tayo ay may krusada, may mga house services, may mga public places na tayo magbibigay ng Word of God, hindi natin pwedeng iwasan, salitain yung ating nasaksihan na mga gawa ng Diyos. Maliban sa mga nakasulat na dito sa Biblia. Kaya nga sinabi dyan, kung isusulat lang ang mga gawa ng Diyos, kahit itong mundong ito is not able to content sa mga libro na pinagsulatan ito. Dahil sa sobrang rami. Yung mga mighty works dyan sa Diyos sa kawanangan o dyan sa firmament, hindi mo na yan kayang bilangin. To describe, to count, to make all the details. Ay, hindi basta-basta yan. Kaya sa buhay natin, we have so much to declare His mighty acts. Dami. Hindi mapuputol. Every day, God will make miracle. Every day, God will add more miracle. Basahin natin ang Psalms 44, 1 hanggang verse 2. Praise the Lord. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work thou didst in their days, in the times of old, how thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantest them, how thou didst afflict the people, and cast them out. Yes. This is how God made His promise for the freedom of the captivity in Egypt at yung kanilang pag-journey na kahit anong balakid sa daan, kung dagat man ang naging balakid, hinati ng Diyos. Kung ilog man ang naging balakid, pinutol ng Diyos. Kung pagkain man ang balakid, nagpadala siya ng manna from heaven. Kung tubig man ang balakid, sa bato siya
nagpalabas ng tubig. Lahat. So, ganun din sa buhay natin. Itong journey natin na napakaikli lang ng ating journey ng ating buhay. Alalahanin natin how God did provide all their necessities. At alalahanin natin how God brought them to the land of promise. So, kaya nga itong Old Testament, matawag natin itong shadow of the New Testament. New Testament is the fulfillment of God's promises na makikita natin. Kasi itong freedom from Egypt sa buhay natin ngayon, sa New Testament, freedom from sin. Yung ating Exodus, kung paano nag-provide ang Diyos ng pagkain, ng tubig, ng yung sapatos nila for 40 years, kaya wala mang mall doon. Wala mang mall doon na magbili silang damit. Pero magtaka ka, hindi nasira yung damit, hindi nasira yung mga sandals nila. So meaning to say, for the entire journey of ours till we reach the kingdom of God, which is the land of promise, God will sustain us. God will provide all our necessities according to His riches and glory. And these are the works of God na ating mako-consider na gagawin niya pa rin ang kanyang mga mighty acts. Kaya, para hindi mababahala yung ating mga next generation, let them know the mighty acts of God. Kailangan malaman nila. So, yung Egypt, freedom from Egypt, sa atin ngayon, freedom from sin. Yung tinatawag na promised land na hinatid sila ng Diyos doon successfully, kahit anong kapal ng kaaway, kahit anong taas ng mga walls like Wall of Jericho, kahit gaano ka-high-tech yung mga kaaway nila. Kasi compare natin yung number of Israel sa kanilang mga kaaway, outnumbered ang Israel. Kung i-compare natin yung mga armas ng Israel, comparing sa armas ng mga kalaban nila, mas high-tech. Pero kung paano sila binigyan ng Diyos ng katagumpayan, ganun din sa buhay natin. Kung tingnan natin ang kaaway natin, which is the devils, they are stronger than us. But how come we can beat them? Because of God, because of Jesus, na sumasama po sa atin. So, binibigyan tayo ng Diyos ng clear picture na alalahanin natin ang mga mighty acts ng Diyos. And He will do it again and again and again. Sa ating henerasyon, ginagawa na niya. Sa darating na henerasyon, gagawin niya pa. So, hindi na mahinto yung ating pagsasaysay, pagsasalita ng kanyang mighty acts. Kahit sa buhay natin, basahin natin, sa buhay ni David, anong sinabi niya? Hindi na mahinto ang pagkahayag habang nabubuhay pa siya. Basa Psalm 71 verse 18. Pakibasa, Sister Susan. Bigay mo yung mic, Dad. Ayan. Sige. Praise the Lord. Now, also when I am old and gray-headed, O God, forsake me not until I have showed thy strength unto this generation and thy power to everyone that is to come. Praise the Lord. Hindi na mapuputol ang pagsasaysay, ang pagdideclare, kahit pa man ang kanyang kapangyarihan. Sinabi dito, now also when I am old and gray-headed, mauban na siya, O God, forsake me not. So dapat huwag tayong mawala sa Panginoon. Huwag tayong mahiwalay sa Panginoon. Na hindi dapat na ma-forsaken tayo sa Diyos because of sin. So therefore, let us be faithful till sa old age natin and even to the last breath. Until I have showed thy strength unto this generation. What strength is this? The strength of God to save you from the power of sin. The strength of God to rescue you from the power of darkness. Ganun ang kapangyarihan, ang kalakasan ng Diyos na dapat nating ihayag sa mga henerasyon. And thy power to everyone that is to come. We are looking forward for the generation
to come. Ating kinoconsider. Kung yan ay kinoconsider ng Diyos, we have also to consider that. Kaya, hindi yan mapipigilan. Hindi yan mapipigilan at walang makaka-stop niyan. Tingnan mo, sa kasaysayan ng mga alagad ng Diyos, diba? Walang naka-escape sa kanila sa calling ng Diyos. Kahit nang lupay-pay man sila, ni-revive sila ng Diyos. After sa mga disciples, ang dami kayang tinawag ang Diyos ng mga servants niya. Ilang henerasyon yan, walang hinto. Generation to generation, may tinatawag ang Diyos na kanyang alagad. Hanggang dumating kay Pastor Samuel Algabre, hanggang ngayon, patuloy niya, hinahayag ang kanyang mga gawa using his servants. Kaya, hindi na ito mahihinto hanggang may tao pa sa sanglibotang ito. Naalaala niyo yung sinabi sa Book of Isaiah na sinabi doon, who will go for us? Sino ang sasama sa amin? Di ba sabi ni Prophet Isaiah, here I am, Lord, send me. Tapos may tanong si Prophet Isaiah, Lord, how long? Anong sagot ng Diyos? Habang may tao pa ang mundo. Habang hindi pa matapos ang mundo. Generation to generation, hindi mahinto ang paghahayag ng kaligtasan, ng katuwiran, ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. So mapalad tayo dahil naging channel tayo, naging link tayo sa gawain ng Diyos. At alam nyo naman, pag ikaw ay naging link sa gawain ng Diyos, maririnig mo someday, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. That is our reward. Kung baga pa sa sinabi ni Paul, alam mo, sa paglilingkod natin sa Diyos, we have so much sacrifices and sufferings that we are going to experience. Una, you will be persecuted. Ikalawa, ang daming challenges sa gawain sa ministry. Daming test, daming tukso. Pero ganun pa man, kaya ng Diyos tayo patawirin. Tingnan mo ang mga children of Israel from Egypt to the land of promise. Ang daming mga challenges sa buhay nila. But God made everything for them to go through para makarating sila sa land of promise. So ganun din sa ministry natin. Ang daming mga challenges. But nevertheless, God will make a way. Gagawa ang Diyos ng paraan. Magpaka-strong lang tayo sa ating Panginoong Diyos. At dapat marinig ang mga testimonies. Yung mga testimonies ni Pastor Samuel Gabre, we should not forget them to tell the people, the congregation. Kasi sila naman yung magpapasa. Tapos yung congregation natin will be experiencing the mighty acts of God. Ang dami nilang masasabi. Bawat kongregasyon may kanya-kanyang experience. Bawat membro may kanya-kanyang experience. Bawat pastor may kanya-kanyang mga experience. Ang dami nating masasabi sa mighty acts of God. So indikasyon lang ito, God is alive. Indikasyon lang ito, God is with us. Indikasyon lang ito, God is faithful to all His promises, both temporal and eternal. Kaya, masarap maglingkod sa Diyos. We are not serving dead God, but we are serving living God that will continue working His mighty acts, doing His mighty acts. Praise the Lord. Basahin natin ang Psalm 78, 3 hanggang 7. Pakibasa po, Sister Susan. Praise the Lord, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done. For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born,
who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep these commandments. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. So, ang disenyo ng Diyos sa kanyang kaharian is to bring people into His kingdom. So, this must be done until the end of the world. Kailangan mangyari ito. Kailangan ma-fulfill ito. Kaya nga, He cannot break His covenant. No, hindi kayang i-break ng Diyos ang kanyang covenant. Yung minsahe minsan dito sa Isaiah 55 verse 11. God said, "My word shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please, and it will prosper whereto I sent it." Kaya sinabi dito, we have heard and known, and our fathers have told us. Ito na yung mga henerasyon na nakarinig sa kanilang ancestors. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord. Huwag nating itago ito sa kanilang mga anak. Sino yung mga anak nila? Yung ating mga henerasyon na darating pa. And His strength and His wonderful works that He hath done. Huwag natin itago yan. And He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children. This is a testimony that the God, who is the creator of everything, made conversation to human being, made calling to the human being, made His promise to the human being, until ngayon sa buhay natin. Huwag nating itago yan. Let us declare that, His mighty acts. That the generation to come might know them. See, let the generation to come should know them. Dapat malaman nila yan. Dapat marinig nila yan. Even the children which should be born. Kahit yung darating pa, hindi pa ipinanganak. God would like to save them. God would like to prepare a place for them for eternity, eternal life. Who should arise and declare them to their children? See, parang tanim, harvest, tubo, harvest, tubo, harvest, tubo, harvest, tubo. Pagtapos ma-harvest yung unang harvest, tutubo. Sila na naman ang maging binhi sa darating. Pag-harvest doon, yung nagtubo na bago, sila na naman ang magbigay ng binhi doon sa darating na henerasyon. Ganun. Until matapos itong mundong ito, lahat ng mga faithful and obedient dyan sa Kanya, titipunin niya. Yung sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos, all the corners of the wind. Ano ba yung all corners of the wind? Yung direksyon ng wind, east, west, south, north, sa buong mundong ito. Pagbalik ni Lord Jesus Christ, nasa libingan ka man o gumagawa ka dahil buhay ka pa, in a twinkling of an eye, there will be first resurrection from the four winds of the earth. Sa mga buhay, there will be caught up in the sky. No? Bigla ka lang kunin ng Panginoong Diyos. Para kang si Enoch, para kang si Elijah. Hindi na dumaan ang kamatayan. Ganun ang senaryo. Kaya napaka-importante. Kailangan manindigan tayo till the end. Huwag nating kalimutan, i-declare ang kanyang mighty acts dahil generation to generation na ito. That they might set their hope in God. What hope is that? Jesus said, the kingdom of God is at hand. Hindi yan malayo. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa preaching na, ang tao pag namatay, kahit ilang century pa yan, from Adam to Eve, hindi nila feel yung length of time of waiting sa resurrection. Para tayong, pag tayo ay natulog, kahit gaano pa kahaba yung oras na ating naitulog, paggising natin, parang wala tayong malaalang length of time na dumaan sa ating pagtulog. Kaya tama yung sinabi ni Jesus Christ, the kingdom of God is
at hand. Praise the Lord. Hindi yan tatagal. Bakit sinasabi yan ni Lord Jesus? Don't miss it. Ibig sabihin yan. Bakit sinasabi yan ni Lord Jesus Christ? Don't disregard it. Bakit sinasabi yan ni Lord Jesus Christ? Prioritize it. The kingdom of God is at hand. Kasi ang tao, pag-isip, matagal pa. So, hindi nila pina-prioritize. Pag hindi mo yung priority, you miss it. You lose it. Sayang opportunity. Kaya, ang sinabi dito, that they might set their hope in God. What hope is that? For His coming, madala ka, whether you are dead or alive. And not forget the works of God. Huwag kalimutan ang work. Ano ba yung works of God? These are the judgments of God. Ano yung works ginawa niya sa langit? Anong works niya ginawa sa lupa? This is being written in the Holy Scripture. These are the judgments of God. Kaya yung works niya, huwag nating kalimutan. Let us take lessons out of it. Let us take wisdom out of it. Let us take counsel out of it. Let us take good lesson out of it. Kaya sinabi dyan, but keep His commandments. Meaning to say, let us observe. Let us follow the direction or the instruction of God for us to be saved. Let us avoid the lesson na pinapakita ng Diyos sa mga mapapahamak. Let us avoid it. Kaya napaka-importante. Kaya yung mga bata, itong technology ng ating cellphone, iPad, or laptop, maganda na let them familiarize the story in the Bible. Praise the Lord. Kasi noon, wala pang ganun. So, ang inuutos ng Diyos noon, while sitting down, talk to your children about the works of God, while lying on the bed, habang hindi pa natutulog, tell them the story. While walking, yung mga children mo na hawak mo sa kamay mo, tell them. Basahin natin. Deuteronomy 6:7. Praise the Lord. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Yes. Buti na ngayon, may mga application na ngayon sa mga Bible stories. Then, the technology made it as a motion picture. Made it as a illustrate na nila ang mga events doon sa Bible para maintindihan ng mga kabataan. Napaka-importante niyan. So, children or parents, yung may mga maliliit pang mga bata, start your children to let them hear and see the works of God, the mighty acts of God in the Holy Scripture. Hindi na yan mawala sa kanilang memory. Dadalhin na yan sa katandaan nila. There will be also speaking about it someday. Pag wala na tayo, sila na yung magsasalita sa mga anak nila. Praise the Lord. At saka, itong pagkikwento natin sa mga gawa ng Diyos, we are telling also the truth. Kasi ang dyablo, ang grabe ang kasinungalingan niya. Kaya nga ngayon sa sanglibotang ito, itong Pilipinas ngayon. Grabe na ang Pilipinas ngayon. Kasi ang kasinungalingan ginagawang totoo. Ang totoo ginagawang sinungaling. Ang mga masasama ginagawang hero. Ang mga mabubuti kinukulong. Grabe ang kilos ng dyablo. Tingnan mo ang mga disciples. O sino yung nagpo-propagate ng kaligtasan. Di ba? They were crucified. Some of them were killed by the sword. Some of them dragged with 2 horses. Nahati yung katawan. Some of them upside down, pinako sa cross. Some of them stoned to death. Grabe yung martyrdom nila. Kung sino pa yung nagdadala ng kabutihan, good news, nagdadala para sa kapakanan ng tao na maliligtas, sila pa yung i-persecute. Ganon din sa buhay natin. Kailan ka magsasalita ng katotohanan, people will hate you.
Kung kailan ka magbibigay ng katotohanan, people will brand you as any bad, evil brand. Gagawin kang sabihin na kulto ka, sasabihin na piki ka, sasabihin na kung ano-ano pa. Pero ganun pa man, huwag tayong mabahala. Kung sabi pa ni Paul, the sufferings that we are suffering in this world are not worthy to be compared of the glory that shall be revealed at the coming of our Lord Jesus. Lagi niya tayong kinocomfort at pinapalalahanan para nobody can hinder us from declaring the mighty acts of God. Nobody can stop this para sa kaluwalhatian ng Diyos. Basahin natin Isaiah 38 verse 19. Praise the Lord. The living, he shall praise thee as I do this day, the father to the children, and shall make known thy truth. Yes, you are declaring the truth of God. Pag iyong sinasabi yung mighty acts of God, the living, sino itong ina-address dito? Tayo, buhay pa tayo eh. Huwag na nating intindihin yung mga kinuha na ng ating Panginoong Diyos. They can no longer declare the mighty acts of God. Bakit? Binigyan na sila ng Diyos ng kapahingahan from their labor. Binigyan na sila ng ating Panginoong Diyos ng rest. Tayo na mga buhay. The living, he shall praise thee as I do this day. Dahil buhay siya, ginagawa niya rin. The father to the children shall make known thy truth. Kaya tuloy-tuloy lang natin ihayag ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Tsaka hindi lang tayo dito sa lupa ang nagdi-declare ng kapurihan sa Diyos. Kahit nandoon sa kalangitan, they are declaring the praise of God. So we are not just the group or the people who is declaring. Di ba? Nandiyan sa Book of Revelation, tinutulungan ng Diyos na ang mga angels will preach the gospel. Hindi lang human being ang gagamitin ng Diyos. Pati mga angels, inutusan na niya, preach the gospel. Tingnan mo yung mga testimonies ng mga Muslims dyan sa Middle East. Mayayaman, mga world-renowned people, mga princess, mga prince, tatawag natin. Pinapanaginip sila ni Jesus Christ. Yung mga kahirapan na pinadanas ng Diyos sa kanila na wala ng kalutasan, nag-appear si Jesus sa kanila in dream. Or sometimes, nag-appear si Jesus sa kanilang pamilya. Personally, Jesus Christ Himself is preaching as well. Kaya ganun sa buhay natin. We are so blessed if we work together with God, na gumagawa tayo kasama sa Diyos. Basahin natin. Hindi lang dito sa lupa, pati sa kalangitan. Basa Psalms 89 verse 5. Praise the Lord. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. See? Nagkaroon dito ng joint working the works of God. So, ikaw na nandito sa congregation of the saints, hinahayag mo yung faithfulness ng Diyos. Habang ang mga kalangitan, nagpupuri din sa kanyang mga wonders, sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Joint forces ito. So you are not alone. We are not alone. But there are also so much, even in the heavens, declaring the praise and His wonders. Kaya sa buhay natin, tingnan mo yung mensahe minsan dito. We are being backed up with the angels of God. Back up tayo ng mga angels of God. Don't you know the angels are not earthly creatures? They are heavenly creatures. So, ang heavenly at saka earthly nag-join. Nag-ano sila? Working together. Kaya, sapagkat darating ang panahon, iisahin tayo ng Diyos sa kanila. Kaya dito pa lang sa sanglibutang ito, we are working
and we agree with them. We work with them. Pasalamat tayo sa Diyos. If the angels are ministering spirits for the salvation sa mga tao na maniwala sa Diyos, so tayo na mga nagmi-minister din para sa gawain ng Diyos. So we have common goal. We have the same direction. So time will come, we will have the same habitation. Time will come, we will have the same privilege in the kingdom of God. Amen? Praise the Lord. Kasi yung diablo na itinapon dito sa lupa and reserved unto eternal damnation, at lahat ng nag-join doon sa langit, sinama na rin ng Diyos itapon dito at isasama din ng Diyos doon sa impyerno. Ganon din ang tao. Pag sumama ka sa pagrebelde, pag sumama ka sa disobedience doon sa naglalang, isasama ka rin ng Diyos sa mga diablo doon sa impyerno. So, let us now therefore choose our best choice. Sino ang i-join natin? Saan tayo mag-join? Yung bang mga workers ng Diyos galing sa langit na mga angels who are propagating and preaching His gospel? Sila ba yung ating doon ba tayo mag-join? Declaring the mighty acts of God, declaring the salvation of God, declaring the truth of God? Or sasamahan natin yung fallen angels para mag-propagate ng disobedience? Tingnan mo yung LGBT. Nagko-crusade sila. Nagpo-propagate din sila ng kanilang ideology. Meron din silang tinatawag na pride parade. Kinukonbinsi rin nila ang mga senators. Kinukonbinsi nila ang mga nasa judicial to make law to permit them to get married with same-sex marriage. Kinukonbinsi nila ang kanilang country to legalize the transgender. Lahat yan. Nagko-crusade din sila. So saan sila nabahagi? Doon sila kay Satanas. They are joining Satan. That was the reason why he burned Sodom and Gomorrah, because of that kind of spirits, because of that kind of sinfulness. And it's still repeating. Kaya, maliwanag. To whom you shall join. Saan ka mag-join? It's better for you to join the angels, the faithful angels of God, and all the prophets of God, and all the children of God. Kaya, let's work together to declare the mighty acts of God. Amen? Let's work together to declare the truth of God. And let us pass this to the next generation. Atin itong ipasa. Hindi na ito mahihinto. Last verse, pakibasa po. Psalms 89 verse 7. Praise the Lord. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about Him. Praise the Lord. Nakita mo kung anong klaseng atmosphere, anong klaseng environment ang mga children of God who are bound to His kingdom. Makita natin anong environment ang children of God who are working the works of God. Anong klase? God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Sa ating community, dakila ang ating takot na pinapakita sa Diyos. Dakila ang ating respeto na ating pinapakita sa Diyos. Dakila ang ating pagtingin sa buhay na Diyos. And to be had in reverence of all them that are about Him. Yung ating respect, yung ating paggalang, dakila ginagawa natin. So this community is the community of the saints. This congregation is the community of the saints, wherein ang lahat gumagalang sa Diyos, wherein ang lahat mitakot sa Diyos. Yan ang ating ipatuloy na ating gagawin, sapagkat magiging kabahagi tayo and worthy to be counted to minister. God enabling me to be
counted as a faithful minister. Ganon din lahat ng mga saints. Bibilangin ka ng Diyos na maging faithful minister, na mag-declare ng mighty acts of God. So don't stop declaring His mighty acts. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.